pagtingin ng kabataan no, ay paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino at sa kabataan. Yung interes po ng publiko ang pangunahin ngayon dahil nang maisampa yung impeachment ay dapat tinakil na ito ng Senado. So nakakadismaya, nakaka-disappoint itong nangyayari sa Senado. Okay lang ba sa iilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan ang tanong natin. Kaugnay ng mga pagtatangkang hindi na matuloy ang impeachment, minarapat po namin na magkaroon ng press conference ngayong araw upang ilinaw ang ating paninindigan kaugnay ng napakahalagang usapin na ito. So kasama po natin dito our current lawmakers from Makabayan, si Representative Arlene Rosas, Representative Franz Castro, Representative Raul Manuel. Also joining us are incoming representatives Rene Co for Kabataan and Antonio Tino for ACT Teachers Party List. We also have former lawmakers Sara Ilago of Gabriela Women's Party, Emmy De Jesus of Gabriela Women's Party also here. Kasama din po natin ang ating abogado, former lawmaker Nery Colmenares, and Makabayan President Liza Masa. Also joining us are Vlad Queta of Alliance of Concerned Teachers, Aline Andamo of Filipino Nurses, Malu Manikis, Free the Artist, Professor Lisa Ito of UP for the Concerned Artists of the Philippines, si Jack Ruiz ng Kilusan ng Magagawang Kababaihan, si Stephen ng Salinlahi, and Genevieve, last name? Genevieve Naval of the PUP Catalyst. Alright, so simple lang po ang aming mensahe at pangkalahatang panawagan ngayong araw. Naniniwala kami na dapat matuloy ang impeachment trial. Wala na pong katanggap-tanggap na dahilan ngayon para ito ay i-delay, lalo pa na ito ay tuluyang ibasura. At lahat po ng naririnig namin ngayon na nagbumula sa Senado, tila ay mga palusot, no? Para hindi nga matuloy ang impeachment proceedings. Hinihingi ng public interest, hinihingi ng mandato ng konstitusyon, at hinihingi ng hustisya at pananagutan na maganap ang makasaysayang impeachment trial, the first for a sitting vice president and the first involving confidential funds. Hindi po ito maaaring isang tabi, no? At gumamit ng kung ano-anong legal na maniobra para lang po makaiwas sa pananagutan ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kaya po kami, sa mga darating na araw, up to June 11, which is the last session day, ay naghahanda na ng iba't ibang mga aksyon at pagkilos. And definitely on June 11, the last session day, sa araw kung kailan tatalakayin na ang articles of impeachment sa Senado, nandoon po kami, inaanyayahan namin po ang ating mga kababayan na sumama dito at nakahanda kami pong mag-vigil hanggang matapos ang magiging deliberasyon ng Senado kung matutuloy ba o hindi ang impeachment trial. At hanggang ano na po ito, hanggang sa darating na July 28 State of the Nation Address, magiging bahagi na ito ng mga isasagawang pagkilos ng bayan at ng iba't ibang mga grupo. So, hingin na po natin ngayon siguro ang pahayag ng mga kasalukuyang mambabatas natin, dating mambabatas, at yung pagtingin ng ating dalawang abogado na kasama po sa ating panel. Tapos yung iba pang mga sectors. Alright. Sige, ako na. Magandang umaga sa ating mga kasamang media dito at sa lahat ng ating taong bayan na nakakapanood nitong media conference. So ang masasabi natin, ang may kasalanan dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. So nakakadismaya, nakaka-disappoint itong nangyayari sa Senado. Okay lang ba sa iilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan ang tanong natin.
Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential funds? Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Na mismo pati si Marian Rivera ay naging recipient daw di umano ng confidential funds. Ang reconciliation sa batayan ng pagsasawalang bahala sa korupsyon ay sampal sa taong bayan na siyang nagdurusa habang ang edukasyon ay kinakatasan ng budget at ang serbisyo ay pinopolitika. Habang pinoprotektahan nila ang kakayahan ng isa't isa na gamitin ang pera ng bayan para sa sariling interes, lalong na pag-iiwanan ang taong bayan. Kaya ang panawagan po natin bilang mga kabataan, no more delays, no more dribbling. Start the impeachment trial now. Thank you. Salamat, Raul. Can we get Representative Arlene's statement? Yes, maiksi lang po. Dapat talaga ituloy, no, yung impeachment trial. Yan naman ang panawagan, hindi po ng natin, kundi ng lahat ng mamamayan. Ano? In fact, yung interes po ng publiko ang pangunahin ngayon. Dahil nang maisampa yung impeachment ay dapat tinakil na ito ng Senado. Kaya nga forthwith, di ba? So, nasa interes ng publiko ang malaman kung ano ang mga articles of impeachment at malaman kung ano talaga ang mangyayari, di ba? So, lahat ay nakaabang ngayon. Kaya dapat po talaga na gawin ng Senado ang trabaho niya. Dahil hindi nasa discretion niya, no? Kundi trabaho niya po 'yon ayon sa konstitusyon na magkaroon ng impeachment trial agad at malaman ng publiko, kasama ang publiko na malalaman kung ano ang naganap ng nakaraan, no? So, any delays po ay talagang matinding backlash dun sa mga gustong malaman kung ano ang tunay na pangyayari dito sa usapin ng halimbawa ng confidential funds at lahat. At hindi rin po hindi matatapos din, no, sa trial yon, kundi magpapatuloy talaga ang publiko na maging vigilant, pagbabantayan kung ano ang magiging aksyon ng lahat, ano, lalong-lalo na ng Senado dito. Kaya magpapatuloy po yan kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, kung kinakailangan magkaroon ng mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Ngayon po nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami, no? Lalong-lalo na sa social media, mainit na pinag-uusapan ang pagsisimula ng impeachment trial. Kaya po dapat lang gawin ng Senado ang trabaho niya. Alright, thank you, Rep. Arlene. Can we get former Representative Lisa Masa's statement on the issue at yung pagtingin doon sa nagiging aksyon ng Pangulo sa usaping ito? Gusto lang namin ipaalala sa Senado, lalong-lalo na kay Senate President Chis Escudero, na sa kaibuturan ng impeachment complaint ay ang kagustuhan ng mamamayan para sa hustisya, para sa katarungan, para sa accountability, at para sa pagwawakas ng impunity kaugnay ng korupsyon at anomalya sa gobyerno. Malinaw na ang ating subject ng impeachment complaint ay si Vice President Sara Duterte, pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bayan. At napakahalagang mensahe na ang Senado ay tumindig para sa katarungan bilang isang branch ng government na napaka-importante ang papel sa usapin ng accountability. Kaya sana ay mabuksan ang isip at puso ng mga senador at aayon sa katotohanan at katarungan para sa sambayanan. Marami po salamat. Alright, hingin naman natin ang pahayag ni incoming ACT Teachers Representative Antonio Tino. Malinaw po yung sequence of events, no? Pagkatapos ng eleksyon, nagpahayag si Pangulong Marcos, ayaw niya ng impeachment.
Tapos yan, mayroong isang prominenteng leader ng so-called traditional opposition na naglatag ng parang legal na argumento na wala na raw jurisdiction yung incoming Congress or Senate sa impeachment trial, kaya malamang daw ay hindi na ito magtutuloy. No? Pagkatapos nun, narinig na natin sunod-sunod ang iba't ibang mga senador sa pangunguna ni Senate President na kung bakit nga marami na raw mga legalities and technicalities na magiging hadlang sa pagtuloy ng impeachment. Ito po ang mensahe ko sa ating mga kababayan. No? Hindi po legal ang usapin. No? Malinaw po ang mandato ng konstitusyon. Pag meron ng articles of impeachment, kaya kailangan simulan agad ng Senado ang impeachment trial. Binibigyan po ang Senado ng lahat ng kapangyarihan para maisagawa ito, including yung kapangyarihan gumawa ng sarili niyang rules. No? So nasa buong poder po ng Senado na ituloy ang impeachment trial kahit pa may kakaibang circumstance. No? Kaya nga siya merong rule-making power, including yung matatapos na ang kasalukuyang Senado at magkakaroon ng bago. No? So may buong kapangyarihan ng Senado para harapin ang ganitong sitwasyon. No? Kaya wag po tayong magpalit lang, wag po tayong masindak, wag po tayong magpatali sa legal questions. Hindi po legal question ito. Again, ang usapin po rito ay kailangang panagutin ang Vice Presidente dahil gusto malaman ng mga Pilipino anong nangyari doon sa 612.5 million pesos na confidential fund. No? At managot ang dapat managot. At mangyayari lang po yan kung magkaroon ng impeachment trial. Kaya muli, simulan na ang impeachment trial at tapusin ito hanggang dulo. Alright, thank you, incoming ACT Teachers Representative Tonchi Pino. Totoo po na we are on high moral ground in demanding accountability for corruption. Bagay na bihirang-bihirang malitis at mapanagot ng maayos dito sa ating bansa. Pero kukunin din natin ang oportunidad na ito para sagutin head-on yung mga lumabas na mga legal issues kahapon sa Senado. At hindi namin kailangan ding linawin ang ating dig natin dito sa mga bagay na ito. So, kahapon nabanggit ng Senate President na the plenary is supreme, the Senate plenary is supreme, and it is now up to the 20th Congress to determine whether the impeachment trial will push through or not. So, can we get Attorney Rene Co's take on that issue? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagtingin ng kabataan ay paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino at sa kabataan. Paano natin nasabi yun, no? Paasa dahil clear ang naging response ng mamamayang Pilipino sa naging pangungurakot ni Vice President Sara Duterte, ang betrayal of public trust niya. At nag-transmit nga po ang House of Representatives ng verified impeachment complaint, no, nung February pa. Pero 4 months have passed. And hanggang ngayon, yung pinromise nga sa atin na magsisimula ng trial ng June 2 ay na-move pa ng June 11. Paulit-ulit na binebetray, paulit-ulit na pinagwawalang bisa ang gustong sabihin ng mamamayang Pilipino at ng kabataan. Kahit clear naman yung gustong sabihin. And paano sinasabing gaslighting, no? Ito rin po ay yung mag-a-address nung sinasabi nating legal concern. Dahil tama naman po na hindi to usaping legal lang, no? Hindi pwedeng i-ignore yung maraming sinabi ng mga napakaraming sumuporta sa dapat kilatisin, mag-undergo trial yung mga iba't ibang pinahayag na concern sa pamamalakad ni Vice President Sara Duterte. Pero usaping legal din ito. At
mga iba't ibang pamamalakad ng mga statements ng ating public officials, ni President Marcos and ni Senate President Cheese Escudero, ay contrary to the Constitution.